Speaking, Saldico. Ito na, mga kababayan. Si Saldico, mga kababayan. Si Saldico, binawi na ang travel clearance. Bakit? Para mapauwi na sa Pilipinas at mapanagot na. Diba? So ito, mga kababayan. Kita niyo, kaninong bahay to? Binalot na ng puti. Ito, mga kababayan, tignan nyo. Kaninong bahay yan? Nasa Forbes yan. Kita nyo? Mala White House, ang ganda ng bahay. Nakabalot ng puti lahat ng bakod. Kita nyo? Kaninong bahay yan? Kita nyo? Bahay ni Saldico yan. Ganyan kaganda at kalaki ang mansyon. Binalot ang bakod. Nilagyan ng puti. Kita ninyo. Para hindi makita yung loob. Kita ninyo. Ito. Yung sunod, mga kababayan. Saldico. Ito na. Binawi ang travel clearance. Easy 5-star hotel booking. Sabi ko sa inyo, mga Book your kababayan. next trip anywhere in the world with the Trip.com app. Kailan? Pinawi naman ni bagong talagang House Speaker Faustino Bogie III ang travel clearance ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sa inilabas na direktiba, inutusan ni D. Sico na bumalik sa Pilipinas sa loob ng 10 araw. 10 days lang Paliwanag ng Speaker, pinawalang visa ang travel clearance dahil sa mga isyong kailangang harapin ni Congressman Co. Nagbabala naman si Speaker D ng disciplinary at legal action sakaling bigong sundin ang kanyang direktiba. Una nang idinawit si Congressman Co sa maanuwalyang proyekto kontra baha na kanya namang itinatanggi. Nako, di ba? Kita ninyo, mga kababayan. Pinapauwi na si Saldico. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Agad na pinababalik ng bansa si ako, Bicol Party List Representative Zaldico para magpaliwanag sa kanyang pagkakadawit sa maanumalyang flood control project. Binawi ni House Speaker Faustino D. III ang kanyang travel clearance at binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik ng Pilipinas. Nasa Amerika ngayon si Ko para umano magpagamot, pero sabi ng House Speaker, urgent o kailangan agad tugunan ang mga issue. Walang gamot-gamot. Dadahilan nyo yung mga gamot-gamot, putang ina. Unti-unti nang Hindi na naniniwala ang taong bayan dyan. Pag nakasuhan kayo, nagkakaroon kayo sakit, putang ina ninyo. Ginawa na ni Gloria Arroyo yan. Maniniwala pa ba kami? Diba? Umuwi kayo, mga putang ina ninyo. Make sure na pag umuwi kayo, naka-helmet kayo ng bakal. Kasi pagka dating nyo ng airport, maging Ninoy Aquino kayo. Nako, galit ang taong bayan sa inyo. inaw kung paanong napaikutan at binali ang sistema kaya nagkaroon ng mga maanumalyang flood control projects. Dahil iba ay ghost projects pa. Pero isa sa mga hinihintay ang pahayag ni ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ang mga nasabing proyekto. Mula kasi nang pumutok ang issue, nasa Amerika na raw siya para magpagamot. Tumakbo na! Pagsabi kung kailan babalik. I understand he is nasa United States siya for medical Wag yun ang treatment, kampihan, Diyos ko. with appropriate travel documents. Pero sa kanyang unang utos mula nang maluklok sa pwesto, binawi ng bagong upong House Speaker na si Bogie D ang travel clearance nito. Dapat lang. Inisyu ni D ang Notice of Revocation of Travel Clearance na may petsang September 18, 2025 na agarang nagpapawalang bisa sa travel clearance ng ako Bicol Party List Representative. Naayon daw ito sa interes ng publiko at Kita ninyo, si Martin Romualdez nag-resign sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa. House Speaker lang siya, natural, pipirma siya. Pero ang may gawa niyan, si Kilay at ito. Parang si BBM lang.
pumirma, pero si PBBM ang sinisi. Ito pa. Dahil sa mga importanteng isyu ng bansa na nangangailangan ng kanyang physical presence o personal na pagdalo sa Kongreso. At dahil urgent o kailangan na agad tugunan ng mga isyu, binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas. Nakaloso. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawa ng iba pang legal na hakbang. Ano, disciplinary action lang? Diyos ko, dapat kasi mga kababayan, kapag isang politician, no, at lalong may mga nakabinbin or pila na reklamo, dapat i-isolate yan. O, dapat higpitan ang paglabas. Diba? Katulad kay Sara. O, pag ganyan, meron kang kasong kinakaharap, hindi pa tapos yung reklamo laban sa'yo, dapat i-isolate ka. May isla dyan sa Batangas. O, anong gamit ng isla dyan sa Batangas? Agawin na naman mga Chinese yan, tatayuan na naman ng naval base yan. Oo, tayuan nyo yan dyan ng mga isolated area, tayuan nyo ng mga malalaking mansyon. Malaya silang mag-live doon, mag-vlog, pero hindi sila pwedeng lumabas. Gamitin nyo yung mga isla na yan. Okay nang ina. Ilang mga politician ngayon sa Pilipinas sangkot sa korupsyon. Gawin ninyo kung anong ginawa doon sa Squid Game. Di ba? Oo, ganun. Habang wala pang ebidensya, bawal sila palabasin, i-isolate. Tignan yung ginawa sa Squid Game. Maglaro tayo ngayon. Jackstone. Pag hindi ka nanalo sa Jackstone, babarilin ka diretso. Ganun yun. Sangkot ka eh. Dapat ganyan ang batas. Hanggat sino yung sangkot na politician, i-isolate nyo sa isang isla na bawal lumabas. Bawal tumawid. Diba? Tapos palaruin nyo na katulad sa laro sa Squid Game. Tapos merong pag lumingon ka, pag hindi ka huminto, baril, ganon. Kasi wala eh. Pagkatapos na yung babuyin, nanakawin yung tax natin, okay lang, malaya silang nakalipad, tapos idadahilan may sakit. Si Digong, tignan nyo. Buti na lang si Digong ay isinuko ni Torre agad. Kasi kung hindi sinuko yon, nako, laging may sakit yun dito. Yung dating sasakyang Rolls Royce, nagiging wheelchair. Yung dating nagsalita, putang ina ninyong lahat. Tapos nagkakaroon ng bracket sa leeg. Ay. Iba nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing bumabalangkas sa budget. Inaakusahan siya Ma'am Mercy, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. ni Representative Toby Tiangco na nasa likod umano ng mahigit 13 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Putang ina, 13 Binanggit din si billion. Ko sa affidavit ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya na pagdadalhan daw ng perang kinobra umano ng mga kawani ng DPWH. Itinanggi na noon ni Ko ang mga paratang na ito. Isa rin si Ko sa nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc. Isa sa top 15 contractor na nakakorner ng mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Ko na Dapat kasi pag mga ganyan, mga kababayan, sangkot ka na sa anomalya, sangkot ka na sa korupsyon, dapat hindi na pinapayagang lumabas. Ang problema lang kasi sa politiko sa ating bansa, mga kababayan, kapag kaibigan nila, kaalyado nila, malaya kang lumipad. Ngayon, sa tingin ninyo, uuwi pa to si Zaldico? Luso! Maniwala kayo sa akin, mga kababayan, hindi na to uuwi. Bilyon-bilyon na pera niya, no? Tapos nakabili pa yan ng property doon. Take note, hindi ka basta-basta makabili ng property doon kung hindi ka kumuha ng citizenship doon. Di ba? Sa tingin nyo, uuwi na to, baka nag-dual passport na to eh. Dual citizen na to eh. Di ba? Si Chudoro nga. Tingnan mo, si Gibo Chudoro, dalawa pala identity niyan. Malta and Philippines. Si Grispo, ganun din, Filipino-American. Kita nyo, halos lahat ng politician, ganyan ginagawa. invest na siya ng investment sa SunWest mula nang maging mambabatas noong 2019.
Sabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega, kung hindi kaya ni Ko na bumalik sa Pilipinas dahil sa kanyang kalusugan, may iba namang paraan para sagutin ang issue. He can answer and he can make a statement via social media, Zoom, or a statement. Then, if he's well enough and he can travel back, then I think he should travel back and just face the harapin niya to. Pero para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Sa akin lang, mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Patuloy na 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang matino lang ng mga politician sa Pilipinas, kakamping lang eh. Oh, hindi nyo may tanggi yan. Tanungin ko kayo, sinong kakamping na may isyong korupsyon? Wala. Diba? Sa lahat po ng politician sa Pilipinas, kakamping lang talaga. Kakamping lang. Oo. Halos lahat ng kakamping na politician, mga dilawan, wala akong nakitang nangurap. Tapos yun yung sinabi ni Digong na mga ano daw, mga palpak. Hindi ako kakamping ka, pero wag na po tayong magbubulag-bulagan. Magpangalan kayo ng isang kakamping na kurap na politician. Wala. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, much better sa sunod na eleksyon ipasok niya lahat puro kakamping. 'Di ba? Sabi ni Lani Tataon, kahit noy-noy kurap din. Actually mga kababayan, hindi ko pagtanggol si Noy-Noy, si President Pinoy. Yung sa kanya kasi, aligasyon yun. No? Nasagot niya yun bago siya namatay. Pangalawa, sa panahon lang ni Pinoy na may mga kurakot na nakukulong. Ang problema lang nung naging presidente si Duterte, ni pinalaya lahat. Diyos mio marimar. Panahon ni Pinoy, pinakulong si Rebilla, si Jinggoy, sino pa? Si Janet Napoles, si Gloria. Nung naging presidente si Digong, putang ina, pinardon lahat, Diba? Wala, pinalaya lahat. Kita ninyo. Kay BBM, hindi ko lang alam kung may makukulong. Sa panahon niya ngayon, mahirap din. Diba? Mahirap din. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, di bali nang tawagin kang presidenteng lutang. Huwag lang tawaging presidenteng kawatan. Yeah? Si Enrile pa. Mahirap kasi magkaroon ka ng presidenteng hindi lutang pero kawatan. Yeah? Huwag kayo magalit sa akin ha mga kababayan. I will tell you frankly, wag po tayong hindi ko kayo niloloko. No? Kaya hindi po ako kakamping. Pero based sa aking mga chine-check na record, sa 10 kakamping politician, 1-2 lang dyan ang nadadawit. Pero hindi nakukulong. Diba? Yun po. Bam Aquino tumanggap din mula sa kontraktor. Ang problema kasi dyan, tumanggap sila, ganito unahan ko na kayo mga kababayan. Kapag isang politician kasi, tatanggap yan sa contractor or donation, i-declared kasi nila yan na galing kay ganito, galing kay ganyan. So once na i-declared nila yan sa COMELEC, walang problema. Ang problema dyan, kung tumanggap sila tas hindi nila dineclared, hindi sila pwedeng maabsuelto dyan. Mga kababayan. Katulad kay PBBM, explain ko sa inyo. Halimbawa si PBBM, tumanggap siya noong 2022 ng 21 million. Walang problema doon kung i-declare ni PBBM na may nag-donate sa kanya. Kasi bakit? Pag i-trace yun na tumanggap siya, hindi pa naman niya kilala yun. At
at least dineclared niya. So, hindi siya nagsisinungaling. Ang problema doon kung tumanggap siya tas hindi niya dineclared. Yan ang problema ngayon. So, ibig sabihin, may tinatago siya. Pwede siyang ma-disqualified. Ganon yun, mga kababayan. Kasi bawat kandidato kasi sa eleksyon, dinideclared nila kung magkano yung budget, sino ang donator, sino yung nag-donate. Hanggat dinideclared ni PBBM na tumanggap siya, dineclared niya na tumanggap siya kay ganito, kay ganyan, walang problema. Pero kung hindi niya dineclared, sabit siya dyan. Ito po ha, bago tayo mag-end, iparinig ko sa inyo, mga kababayan. Ito ha, gusto ko lang para hindi po kayo, tawag dito, mahihirapan mag-isip. Yeah. Wait lang, hanapin ko ha. PBBM. Nakatanggap ng donation. Yan. Merong explanation nito, mga kababayan. Wait lang ha. Hindi lumalabas dito mga kababayan. Saan ba yung Billionaire News? Kasi pati si PBBM tumanggap. Pero, mga kababayan, may explanation yan. No, kahit nakatanggap si PBBM at si Sara, no, pero once na i-declared nila na tumanggap sila, walang problema. Ang problema doon kung hindi nila dineclared sa COMELEC. Yeah, wait lang ha, mga kababayan. PBBM nakatanggap ng donasyon sa kontraktor. May explanation yan, mga kababayan. Ito ba yun? May explanation kasi hindi ko na talaga. Ito yata yung Sa iba pang balita, tumanggap ang dating unit team tandem ni Pangulo Marcos Jr. at Vice Presidente Duterte ng milyong-milyong donasyon mula sa mga kontraktor nang sila'y tumakbo noong halalan 2022. Ayon po yan sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa inilabas na ulat, nakatanggap umano ang Pangulo ng 21 milyong pisong donasyon mula sa Rudhill Construction and Enterprises Incorporated, Justice Carpio, looking at the numbers na pinag-uusapan po dito sa iba't ibang investigasyon na nangyayari ngayon, itong flood control projects, scandal na ito is much bigger than the PDAC controversy. Ito pong katatapos pa lang na, ano po ba yun? Yung Farmally, opo, mukhang kahit na pagsamahin niyo yung dalawa na yun, this still will be much bigger. Do you agree with President Bongbong Marcos when he said that we may be approaching an inflection point in our history? Yes, I think the tipping point is very near, no? If it's not here already. Dahil this is really the biggest corruption scandal in history. Ang sabi natin noon, it was the corruption during martial law. That was the biggest corruption in Philippine history. That was under President Marcos Sr. Now here is a much bigger corruption, and it is under Marcos Jr. No? So the president now will have to resolve this issue satisfactorily dahil his credibility and the name of the family is at stake. Hindi kasi lumalabas, mga kababayan. Kanina kasi may sumagot kasi niyan. In-interview kasi siya at ang sagot niya, kung sakali man na tumanggap si PBBM pati si Sara noong eleksyong 2022, walang problema kung yung tinanggap nilang donasyon mula sa mga contractor o kung sino man na mga businessman ay dineclared nila sa COMELEC.
Ngayon, once na i-declared nila sa COMELEC, at least alam ng COMELEC na tumanggap sila. Ang problema dyan, kung hindi dineclared. Ngayon, ang tanong mga kababayan, si Chis Escudero ba nung tumanggap ng 35 million mula sa Lubiano, kay Florence Lubiano, isang kontraktor, dineclared ba yun ni Chis Escudero noong 2022 na tumanggap siya? Kasi kung hindi niya dineclared, may possibility na makasuhan siya at makukulong siya ng 1 hanggang 6 na taon at ma-disqualified pa siya bilang senador. Yun po ang ini-explain ni Attorney Makalintal. Diba? Ang problema mga kababayan, kung dineclared, antayin natin ang sagot na Malacanang. Kung dineclared. Kung hindi dineclared ni PBBM, may something. Smell fishy talaga. Diba? Kung dineclared naman ng unit team na tumanggap sila, alam na natin. So, hindi sila nagsinungaling. Diba? Ganun yun, mga kababayan. So, yun lang yung ating live, mga kababayan. No? Hindi ko na po masyadong tawag dito. Pahabain, no? 1 oras na po tayo mahigit. So, yun lang, mga kababayan. Antayin po natin kung ano ang sagot ng palasyo dyan sa isyong tumanggap si PBBM. Walang problema ang tumanggap, basta i-declared. Ini-explain ko lang sa inyo, ganun din yan. Paniwala kayo. Hindi ako abogado, Pero sana mapanood ninyo na may sumagot na lawyer niyan. Especially ang COMELEC, sumagot ng COMELEC dyan. Hindi ko alam kung sa ABS-CBN News yon or sa GMA News, no, or sa DZMM. Tinanong kasi nila yung isyong pagtanggap ni PBBM ay may kaukulan ba na managot ba si Marcos dito? Dawit ba si Marcos, pati si Sara? Ang sagot niya, walang problema ang tumanggap kung dineclared sa COMELEC. Kung hindi nila i-declared, may possibility na ang COMELEC ay gagawa ng aksyon, may possibility pa na ma-disqualified sila. So, yun lang.